currently in the midst of a new offensive in Ukraine, one that could change the very course of the war. Now, Russia is prepared to strike French troops in Ukraine. Have now made advances in Ukraine's eastern Donetsk region, and Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Russian troops were focusing their main firepower on the eastern Donetsk and not in the northeastern Kharkiv. Naniniwala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat magkaisa ang Ukraine at Pilipinas para depensahan ang teritoryo nito laban sa mga nagtatangkang manakop. Ukrainian President Volodymyr Zelensky asked President Ferdinand Marcos Jr. on Monday, June 3, to send Filipino mental health workers to Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelensky accused Russia of trying to disrupt peace efforts. Ikinagulat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang hindi inaasahang pagdalaw ng Pangulo ng Ukraine na si Pangulong Volodymyr Zelensky upang humingi ng tulong sa ating Pangulo. Halika, ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang hindi maipaliwanag sa umpisa ang pagbisita ng Pangulo ng Ukraine sa Pilipinas. Sa gitna kasi ng digmaang nagaganap sa kanyang bansa, biglang nagpasya si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na magtungo sa ating bansa. Isang gabi ng maulan, dumating siya sa Maynila na may tila daladalang mabigat na pasanin. Ang kanyang misyon, kausapin ng direkta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Ukraine. Sa isang eksklusibong panayam sa radyo-telebisyon, Malacanang o RTVM, ikinuwento ni Zelensky kung paano niya hinarap ang panganib ng digmaan para lamang makipag-usap kay Marcos. Kailangan kong anyayahan siya sa Global Peace Summit sa Switzerland ngayong Hunyo 15. Ika pa ni Zelensky na may tila tinatago pang mas mabigat na dahilan. At tila baga may lihim sa summit na ito. Hindi lang simpleng pag-uusap ang pakay ni Zelensky. May tatlong mahalagang paksa ang tatalakay sa summit. Una, ang seguridad sa pagkain. Pangalawa, seguridad sa nuklear. At pangatlo, ang inaasang pangatlong issue na nagbibigay ng kakaibang kaba kay Marcos. Direktang kailangan kong imbitahin siya. Patuloy ni Zelensky para malaman niya ang mga detalye ng digmaan sa aming bansa. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Tumugon ang PCO Secretary Cheloy Garafil na ang partisipasyon ng Pilipinas ay naayos pa. Ngunit sa isang matalim na pahayag, sinabi ni Zelensky na nangako si Pangulong Marcos na dadalo sa summit. Habang nag-uusap sila Zelensky at Marcos, binanggit ni Zelensky ang tungkol sa mga batang Ukrainian na kinidnap ng Russia. Mahigit na 20,000 na mga bata ang dinukot nila mula sa aming mga nasasakupang teritoryo, ika pa ni Zelensky, at nagbigay ng hilakbot sa mga nakikinig. Kailangan nating mabawi ang mga batang ito. Kailangan nating makahanap ng paraan para maibalik sila sa kanilang mga pamilya, ika pa ni Zelensky. Sa kabila ng takot at kaba, nagpahayag ng pasasalamat si Zelensky kay Marcos sa suporta ng Pilipinas sa sovereign claims ng Ukraine. Nangako rin si President Marcos na susuporta sa summit at makikipagtulungan para mabawi ang mga batang nawawala. Isang malakas na senyalis ito, sabi ni Zelensky, na tila may tinatagong pag-asa para sa bansang Ukraine dahil sa Pilipinas. Matapos ang kanilang pulong, iniwan ni Zelensky si Marcos na may mabigat na pasanin. Ang tanong ay, makakaya bang tuparin ng ating Pangulo ang kanyang pangako? Ano ang magiging epekto ng summit sa kapalaran ng mga batang nawawala? At ano ang nakatagong plano ng Russia na maaring magpapabago sa takbo ng digmaan? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa diwa ng bawat Pilipino na naghihintay sa susunod na kabanata ng kwentong ito. Ano nga ba ang naghihintay sa hinaharap? Pag-uusapan natin ito sa mga susunod na mga content. Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang bersikulong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng digmaan at kahirapan, ang Diyos ay may plano ng kapayapaan at pag-asa para sa ating lahat, na kahit tila baga wala ng liwanag sa mga problemang ito,
ay nandyan ang ating Panginoong Diyos para bigyan ng maliwanag na pag-asa para sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Mahal namin at makapangyarihang Diyos sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong mapagkumbaba at puno ng pag-asa na sa gitna ng kaguluhan at digmaan na nararanasan ng aming mga kapatid sa Ukraine. Kami po'y nananalangin ng buong taimtim para sa kanilang kaligtasan at kapayapaan. O Diyos ng kapayapaan, ipagkaloob niyo po ang kalakasan at katatagan kay Pangulong Volodymyr Zelensky at sa mga lider ng aming bansa, lalo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naway gabayan niyo po sila sa kanilang mga pag-uusap at sa kanilang mga desisyon upang makamtan ang kapayapaan at katarungan para sa lahat. Nanawa Panginoon, kayo po ang manguna sa mga desisyong ito. Ama naming Panginoong Diyos, amin pong itinataas sa inyo ang mga batang nawawala at mga pamilya na naghihirap dahil sa digmaan. Naway bigyan niyo po sila ng pag-asa at pagkalinga. Tulungan niyo po silang muling magkasama at maramdaman ang inyong pagmamahal at proteksyon. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy po kaming umaasa at nagtitiwala sa inyo sapagkat nalalaman namin na ang inyong mga plano ay para sa ikabubuti namin, para sa kapayapaan at hindi sa kasamaan. Salamat Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na naway maghari ang inyong kalooban at kapayapaan sa buong mundo. Amen.